Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal naming kapatid, sa ikawalong gabi ng ating pagpupunyagi, muli nating samahan ang mahal na Birhen. Habang umiigting ang ating pananabik, matutunghayan natin sa gabing ito ang salaysay sa pagpapangalan kay Juan Bautista. Sa ngalan ni Juan, mababanaagan na ang Diyos ay patuloy na nagpapala. At ang pagpapalang ito'y hindi lamang maiiwan sa pangalan. Ito'y dadaloy sa kabuuan ng kanyang pagkakakilanlan at kung ano ang kanyang magiging gampanin sa mas malawak na salaysay ng ating kaligtasan. Kaya naman bilang angkang tinipon ng maawaing Diyos, dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawanang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sinong makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakaihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan.
mong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngitian ng mga katabi at pakisabi, pinagpala ka. Ayaw maniwala nung katabi mo, no? Siguro hindi siya pinagpala kasi ikaw ang katabi. Ayaw maniwala. Mga minamahal na kapatid, sino na po ang nakawalong gabi sa araw na ito? Tingnan. Yan, palakpakan po natin ang bawat isang nagpupunyagi kasama ni Maria. Mahalaga po ang mga araw na ito. Bawat pagpunta nyo rito, tila bagay isang sakripisyo ng pagkakaisa natin bilang isang bayang sumisinta sa nag-iisang ina ng ating Panginoon. Pero maging maliwanag po para sa ating lahat. Yes, our sacrifices would do good for each and every one of us. No? Nakikita ko po yung iba naming estudyante, no, sa eskwelahan natin. Nakakatuwa kasama ninyo ang inyong mga magulang. Gayunpaman, the Christmas that we are preparing for, hindi ito patungkol lang sa kung ano ang pwede at kaya nating gawin para kay Jesus. Ang unang Pasko at ang bawat pagdiriwang at pag-alaala natin sa dakilang pagsilang ng Mesiyas para sa ating lahat, ay unang-una patungkol sa ginawa ng Diyos at sa patuloy niyang ginagawa para sa iyo, para sa ating lahat, sa ngalan ng pagmamahal. This is never about us, but it is about our God who loves us so much that He allowed Himself to be born in this world
to embrace our littleness. At ang ating pagkaliitan, niyakap niya ng buong buo. Pero napakaganda, sapagkat sa ikawalong gabing ito, binigyan tayo ng isang magandang huwaran. Paano nga ba natin yayakapin ang kaliitang ito na siyang nagbunsod rin ng kaligtasan sa bawat isa? Sa katauhan ng kanyang pinsan. No? Sino po ang pinsan ni Jesus? Ano po? Bakit may sumagot daw ang pinsan ni Jesus ay si Mary? No, hindi po Hindi pwedeng pinsan niyang nanganak sa kanya. No? Sino po? Si Juan. Si Juan Bautista. Kaya nga po, sa gabing ito, narinig ninyo ang salaysay ng pagpapangalan kay Juan. Kasi ganoon kahalaga ang bawat pangalan. Lalo't higit sa kasulatan, no? Sa kasulatan, ang bawat pangalan ng mananampalataya sa Diyos ay sumisimbolo rin ng kanyang gampanin. Sumisimbolo rin ng kung ano ang kanya ring magiging ehemplo sa kasaysayan ng kaligtasan. Ipagpalagay po natin ang pangalan ng tatay ni Juan. Sino po? Si Zacarias. The name Zechariah came from the Hebrew word zakar, meaning to remember. Kaya po yung may mga may utang sa inyo, no? Pag siningil ninyo at sinabing nakalimutan ko, sabihin ninyo sakar. Sakar. Makalimutan mo man, hindi nakakalimot ang Diyos. Yan. At pag sinabi po nating Emmanuel, anong ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ang Panginoon. God is with us. Ano naman pong ibig sabihin ng Jesus o Yeshua? Ang Diyos ay nagliligtas. Nakita nyo? Napakahalaga ng pangalan. Tingnan nyo po yung katabi ninyo. Ano kayang pangalan niya? No? Yan. Ayaw nyo na pong sabihin, no? Ang pangalan ko po ay Xavier Paul. No, alam nyo ba kung saan kinuha yung pangalan ninyo? Baka kung hindi nyo pa alam, tanungin nyo yung mga magulang ninyo. Yung pangalan ko po, Xavier at Paul, mula po sa parehong santo na paborito ng aking mga magulang. No? Kaya para sa akin, kahit po ang aking patron, natutuwa ako na kami inordinahan nung mismong kapistahan ni San Francisco Javier. O, di ba? Ano kaya ang dahilan ng inyong pangalan? Naalala ko nung ako po'y bagong diakono. No? Siyempre kami ang bahala sa lahat ng binyagan sa parokya namin. At nung bago nung isang binyagan, tinanong ko doon sa mga magulang, Ma'am, sir, ano pong ipapangalan natin sa bata para hindi ko po makalimutan mamaya sa rito ng binyag? No? Nagtinginan yung mag-asawa. Hindi nila alam kung sasabihin nila. Sabi niya, Rev, ang ipapangalan po namin sa kanya, Absidi. No? Sabi ko, wow, bago sa pandinig ko yun Saan po galing yung Absidi na yan? Ay, Rev, galing po sa alphabet, A, B, C, D, E. Napaka-creative niyo po, no? Napakalalim ng ibig sabihin ng ABCD, no? A, B, C, D, E. Para bang nag-usap sila, doon lang mismo magpapangalan. No? Kayo po, ano ang ibig sabihin ng pangalan ninyo? Sapagkat sa gabing ito na narinig ninyo ang salaysay ng pagpapangalan sa batang sanggol na isinilang ni Elizabeth, napansin niyo po ba? Sinabi roon, wala naman pangalang ganyan sa inyong angkan. Dapat nga, Zacarias rin. Sapagkat nung panahong iyon, ng mga Israelita, ang bawat anak nila ay hinahanay at ipinapangalan sa matatanda ng kanilang angkan. Lalo't higit sa ngalan ng Ama. Kaya nga sabi nila, dapat Zacarias ang ipangalan mo. Pero,
Ang ipinangalan sa batang sanggol ay Juan. Ulitin nyo nga po yung pangalan. Juan. One for all. Hindi, Juan. Ang Juan ay hango sa wikang Hebreong Yohanan na ang ibig sabihin ay God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Bakit po ganoon kaya? Kung makikita natin, si Juan ang naging tugon sa napakahabang pag-aantay ng mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias. Sa katunayan, inabot na sila ng katandaan, ngunit walang oras ang Diyos. Ang bawat kalooban ng Diyos magaganap sa paraang itinakda niya sa oras na inilaan niya. Kaya ang pagpapangalan kay Juan ay gayon na lamang upang hindi lamang ito manatili sa pangalan. Kaya nga po, si Juan ang tagapaghanda ng daraanan ni Jesus. Si Juan ang naging katuparan sa mga pananalita ni Propeta Isaías na isang tinig sa ilang ang magsasabi, ihanda ang daraanan ng Panginoon. John's name means God is gracious. But the graciousness of God did not only remain in His name, bagkus pinanindigan pa ni Juan sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay kung sino at ano ang pangalan niya at kung ano ang gampanin niya sa mas malawak na kasaysayan ng kaligtasan. How about your name? Ano ang nararamdaman ng tao kapag naririnig nila ang pangalan mo? Andiyan na naman si Mario, no? Uutang na naman yan. O ayan na naman si Cheska. Mayroon na namang bagong chismis, no? Ano po ang naiisip? Ano rin ang inilalakip ng mga taong nakaririnig kapag pangalan mo ang sinasambit? Sapagkat napakahalaga rin po ng pangalan natin. Tandaan po ninyo, sa binyag, hindi tinatanong kung anong apelyido ninyo. Ang tinatanong, anong pangalan ang ibibigay sa batang ito. Bakit? Sapagkat dahil at sa diwa ng binyag, ang bawat batang binibinyagan, hindi lamang magiging eksklusibong miyembro ng pamilya ng kung sino man. Ang bawat binyagan ay nagiging miyembro ng iisang pamilya ng Diyos. Kaya nga po tuwing umatin kayo ng binyag, sinasambit ang pangalan, Hana, binibinyagan kita sa ngalan ng, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bininyagan ka sa ngalan ng banal na Santatlo. Ito'y paalala sa inyo na hindi lang kayo ordinaryong mga Pilipino. Kakabit ng bawat binyag ninyo ang paanyaya sa ating panindigan ng pangalan natin, hindi lamang sa salita, kung hindi kung paano natin rin isinasabuhay ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Kaya niyo pong tapusin ko ang pagninilay na ito sa pareho rin pong paanyaya ko sa mga batang binibinyagan at sa pamilya nila. No? Bago po matapos ang bawat binyag na akin po ring ipinagdiriwang, sinasabi ko po sa bawat isang miyembro ng pamilya nung binibinyagan. Sabi ko, Ma'am, Sir, itong batang ito, regalo sa inyo ng Diyos. Regalo sa ugnayan ninyo na mga ninong at ninang. Regalo sa bawat magkakapatid na kanyang kinabibilangan. Pero kung sino at ano magiging ang batang ito, 5 taon, 10 taon, ilang dekada ang lumipas, yan ang magiging regalo ninyo pabalik sa Diyos. Yan ang magiging regalo ninyo pabalik sa Diyos.
Mga minamahal kong kapatid, kung sino ka ngayon, kung ano man ang pagkakakilanlan mo, kung sino ka mang nakilala ng tao sa pagkakataong ito, panghawakan mo. Yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Ngunit kung sino at anong magiging ikaw sa paglipas ng panahon hanggang sa pagsapit natin sa piling ng nag-iisang Ama, sana yan ang maging regalo mo pabalik sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, maging mapagpala nawa tayo hindi lang sa pangalan, kung hindi sa katotohanan ng kung sino ka at paano mo pinaninindigan ang pananampalatayang ipinagkakaloob sa iyo. Manatili po tayong naghahanda at nananabik sa kapaskuhang papalapit. Kagaya ni Juan, kagaya ng lahat ng mga nauna sa atin, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon upang si Jesus hindi na lamang isisilang sa mga sabsabang ginawa ng kamay ng tao, kung hindi sa bawat sabsaban ng puso mo, sa bawat sabsabang nariyan sa puso mo. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sama-sama nating itaas ang ating mga samot dalangin. Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na tayo may maging matibay na mapananalig sa pagpapala ng Diyos. Sa bawat intensyon ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo kami. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matutunawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa sandaling katahimikan, alalahanin natin ang ating mga personal na intensyon, kaya hindi ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan, magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa iyong kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Panginoon at Diyos ko. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, turo ng Panginoong Hesus, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo.
Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsiupo lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga pabatid, una, sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ng lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng ating Belen. Sama-sama rin nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng mga Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo lamang sa booth sa may patio ng ating simbahan. Ikalawa, sa December 24, ang Christmas Eve Masses dito sa ating parokya ay sa ganap na 7:30 at 9 ng gabi. Samantala ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na 8 ng gabi. Ikatlo, sa December 25, dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ang mga oras ng misa
ay alinsunod sa ating Sunday Mass schedule. Samantala ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa December 25 ay sa ganap na 8 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Bago po namin igawad ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang oras, lalo tigit sa atin pong mga kapwa kamanglilingkod, ang atin pong choir, ang ating communion ministers, lectors and commentators, ang atin pong mga altar servers, greeters and collectors and ushers, at ang lahat pa po ng nagtulong-tulong para itaguyod ang banal na misang ito at sa inyong mga nakimisa bilang tanda ng pagmamahal sa Diyos. Palakpakan po natin ang nag-iisang mahal na Panginoon at lalo't higit ang ating minamahal na Ina. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. iyukunin niyo ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.